What up mga solid subscribers, no? Okay guys, no? Ang papanoorin po natin ngayon guys is a very big video. This is a video of ano to? Ito guys, a very big shoutout po kay Miss O. Kanya po itong video na papanoorin natin. No? So ito guys, nakita ko na to sa newsfeed ko, no? Kumbaga sa Facebook newsfeed sa YouTube. Hindi ko alam kung tawag sa YouTube sa ganun. Basta home screen yata yun, no? Ito nakita ko nga to, Fangirl did this to Ken, security na alerto. So ano kaya itong ginawa ng fan na to, no? So i-discuss natin to guys kung ano ba yung mga dapat at mga hindi dapat guys, no? Okay, tingnan natin maigi to guys, no? And ito, bago simulan to, kindly leave a like, subscribe, and kindly ring na notification bell guys para alam nyo pag ako nag-release ng bagong video. So without further ado, let's all watch this. Okay, let's go. Fangirl did this to Ken, security. Tama yung nakita ko, medyo Fangirl. parang Fangirl kumis ba yung girl? Ewan ko guys, sige tuloy did natin. this to Parang Ken, security na lumakaw alerto. siya ng halik. First of all, we are not condemning the person, just her actions. Kasi naman po, bakit kailangan pang humalik kay Ken? Kahit sino humalik. pa man yan, kissing a person, mapalalaki man o babae, without permission and without consent can be considered a harassment. Kitang-kita kung gaano na alerto agad ang mga security guards. We all know kung gaano ka-generous ang mahalima, kung gaano sila kapasensyoso, kaya naman please, huwag umabuso. Panoorin ang video at sana huwag pamarisan ng iba. Ay, oo nga. Marisa ng iba. At sana wag pamarisa ng iba. Oo nga. So pati yung mga audience guys, kung marinig nyo, yung 18 no, marinig nyo na parang napansin nila na may ganun nangyari. Okay, meron dito next update kay Fangirl na nagnakaw na halik kay Ken. Makikita na nagtanong pa si Pablo kung ano ang nangyari. Hindi man ginawang big deal ni Ken ang nangyari pero siguradong na awkward ito. Tama. Tandaan, this is harassment. Tama guys, no? Okay? Actually, dito Considered pa a lang guys, oh, harassment. makikita nyo, although na, okay, sige. Pero nakikita nyo rito guys, sobrang lapit niya kay Ken to the point na dalawang kamay niya is nasa balikat ni Ken and then nasa shoulders niya. Guys, tandaan nyo na, may makikita nyo, ito yung turo ko na yan, no? Tandaan nyo na, yung ganyan, kahit yung ganyang affection lang guys, parang nakaka-awkward na yan sa isang artist, no, na para sa isang, kahit sino naman guys, kahit sino naman, no, kahit ako siguro pag may ganyan, yung sobrang kapit na ganyan na, no, ma-awkward ako pero I think hindi naman yan, talagang clingy lang siya. Pero pinakamahirap doon guys is yung pag yung numakaw nga siya na kiss, no, although na wala naman siguro na ako ng kiss sa syempre girlfriend ko lang, no. Let's go. And then ayun na, unang-una sa lahat guys, dapat maging ano tayo, maging responsible tayo sa mga kilos natin. Kasi yung mga ganyang kilos guys, pwede tayong makasuhan guys. No? Ayan pa yung yung pinaka worst case scenario, no. Pwede tayong makasuhan, syempre, nanakaw tayo ng halik guys, no. Kung sabihin nating lalaki siya, pero guys, ibang usapan pa rin yun guys. Ken is a very big personality, di ba? Alam niyo naman, local, international guys. Kaya pag yung may mga ganyan guys, no, I think pwede mag-file si Ken ng case regarding po sa fan niya. Pero I'm very sure guys, 100% hindi niya gagawin yun, no. Hindi niya gagawin yun, no. Dahil si Ken is I think na ano niya rin is talaga may mga fan po talaga na sobrang obsessed talaga sa mga artists, no? Sobrang obsessed sila sa ganitong klase mga bagay, no. Pero for me guys, no, hindi appropriate po yung mga ganyang bagay, no. Ano ba yung mga dapat gawin natin pag halimbawa na po tayo sa ganyan sa mga sitwasyon, no? Una-una sa lahat guys is
pag may nakita tayong fan na ramdam natin medyo lumalapit na or what, no, I think medyo tayo na mismo kumontrol, no. For me lang, para i-control natin, ay, huwag ka masyadong lumapit sa kanya kasi baka magalit at maano ka, no. Parang palahanan natin agad siya, no. Kasi baka nasa isip ng fan na yun is okay lang yung ginagawa niya, no. So tayo agad ang mismo makaano, no. Pangalawa guys is dapat po is pag may mga ganyang klaseng bagay, no, ayun nga, wag natin masyadong palakihin kasi ang ating mahalima pag may mga lumaking klaseng ganyang bagay is hindi sila maging komportable. Tingnan nyo, hindi naman nila hindi na sila nag-post or what, no, na may ganitong klase nangyari, no. Kumbaga wag na siya masyadong gawing big deal, no. Although na para sa atin guys, it's a very big deal, no. Pero nakita naman natin kung paano yung response ni Ken na parang gumanon lang siya, hindi parang no something yata, nag-no siya, no. Tapos hindi ko alam kung kaway yun or no or what, pero medyo napailing siyang ganun, no. May kita mo na hindi siya komportable po talaga. Meron pa isang video guys, tingnan natin. Okay. Update on fangirl who kissed Ken on Team Fair. Ang lapit pala taga guys. Here's the latest update. The fangirl is said to be a relative. Ayon sa ina nito, I found out about him being my nephew because of his lolo, who's my uncle, pinsan ng tatay ko. Ayon pa dito, kilala siya ni Ken pero hindi sila close at nung meet and greet lang din nakilala ni Ken ang batang babae. Ayon pa sa ina, he acknowledged me at paalam kami sa kanya if pwede bang tumabi at tumakbay pinsan niya sa kanya during the photo op. Now, may rules po palagi ang meet and greet, no hugging, no kissing. Pero ayun nga, nagpaalam umano sila kay Ken na tumabi at umakbay pa. Pero hindi po kasali sa pagpaalam ang paghalik. Please don't use the relative card para po gumawa ng mga bagay na hindi na kaaya-aya. Kahit nga po kapamilya o immediate family ng ating mahalima ay sumusunod sa mga guidelines ng bawat event. And also, the girl, although a minor, is already 14 years old, kaya dapat sana ay i-guide nating huwag basta-bastang humalik kahit kaninong lalaki, kamag-anak man yan, lalo na kung bagong kakilala pa. Wala pong nagbibigay mali siya dito, kundi ay pinopoint out lang natin kung ano ang tama at mali. And also, this is not bullying. FYI, bullying is about power and control. It involves repeated, deliberate actions meant to hurt, intimidate, or humiliate someone. It's aggressive and targets someone personally. Calling out, on the other hand, aims to address and rectify problematic behavior. It's typically focused on specific actions or words rather than the individual, and the goal is often to educate or prompt change. Excuse me. Hindi ako nakapagsalita bigla na. May sumabit eh. Okay guys na. Una sa lahat guys, kahit relative mo yan, parang ang awkward pa rin na nanakaw sila ng halik sa'yo or best or kiss. Pero I think kiss to eh. Tingnan nyo guys yung forma ng mukha niya, talagang nakaharap siya sa cheeks ni Ken. No? Talagang parang may intention siyang i-kiss si Ken sa cheeks. No? Kahit ako guys, ako may mga relative o kamag-anak, kahit kapatid ko, never ko tinry or alam mo yun, parang i-kiss ko sila sa cheek, no? Although na pwede siguro beso, no? Beso or what, no? Pero yung ganyan na hindi kayo masyado nagmi-meet or hindi pa kayo nagmi-meet tapos biglang ganyan, no? Parang, 'di ba? Isipin niyo naman, no? Syempre hindi natin pinipinpoint yung babae, no? Parang in general na rin to sa lahat, guys, sa lahat, no, 'di ba? I think nasabik lang siya to the point na syempre sino ba namang hindi matutuwa na kamag-anak mo is a very popular individual, no, di ba? Kahit sino naman, kahit ako naman guys, pag may kamag-anak ako na sobrang sikat, di ba? Talaga matutuwa ako pagmamalaki. Uy, kamag-anak ko si Ken, pinsang ko yan, may mga gano'n, no? Pagyayabang mo yan. Tingnan mo, i-chat ko si Ken, na magre-reply sa akin yan. Tingnan mo, o di ba, nag-reply, kamag-anak ko to, kilala ko to eh. Di ba, may mga ganun payabang tayo, no? Oh, I think ang nangyari po dito guys is si ate girl, no? Si ate girl, no? Since kamag-anak siya, no? Parang naging confident siya na, ay, kamag-anak ko naman to, okay lang na i-hug ko to, okay lang na akbayan ko to, ilagay ko yung kamay ko sa balikat niya, and then i-kiss ko kasi kamag-anak ko to, no? Kaya, papakita ko sa inyo na komportable sa akin si Ken dahil, kamag-anak niya ako. Parang may mga ganun, parang may mga yabang moments ba, may mga ganun, no? Pero hindi ko sinasabi, yun po yung nasa isip niya, no? Pero, pwede pong may side na ganun, no? So, ulitin ko guys, hindi natin tinotolerate mga ganitong actions, no? Hindi lang po ito kay ate girl, sa mga susunod pa po ito, no? Dahil alam natin na
maaari po talagang pwede mangyari po ito, no? Lalo na guys yung meron talaga mga fan na sobrang obsessed na hindi nila alam yung mga ginagawa nila kung tama ba to or mali, no? And hindi, sinasabi ko rin guys na meron din mga fan na hindi katulad ng pag-iisip natin guys, no? Hindi lahat yan pare-pareho, like yung way of thinking natin is katulad nila, no? Alam niyo naman yung sinasabi ko, siguro hindi ko na kailangan pa i-explain yung regarding doon guys, no? Yung pare-pareho ng level ng ating pag-iisip, no? Alam niyo na siguro yun guys, no? And ayun, basta ang lagi lang natin gawin is maging aware tayo. Pag nakita na po natin, tayo na po mismo sumita in a good way guys, ha? In a good way po natin sila sitahin, no? Huwag naman to the point, uy, tutulak mo sila, no? Uy, huwag mong gawin yan, bawal yan, may mga ganun din. Pwede naman na, ate, tabi tayo onti ha, kasi baka ma-awkwardan si ganto or si Ken, baka ano siya ha, baka alam mo na, may security is baka ma-awkwardan or hindi na alam pwede mangyari pag halimbawa bang security, baka may tendency pong paalisin na sila sa venue. Dahil mga ganong klaseng moment. Pag halimbawa lumala na yung venue, may time na aalis na lang yung artist or what, no, di ba? Huwag na mangyari sa ganun. Basta tayo, pwede natin kausapin yung fan, pwede natin kausapin yung tao na yun in a good way, no? So, ayan lang. So, ayun lang. And, ayun, talagang hindi mo may iwasan yung mga ganyang bagay kasi meron po talaga mga ganyang tao na hindi sila aware sa mga kinikilos nila, no? So, ayun lang guys. Maraming salamat sa panonood na aking video, no? So, bago tapusin itong video na to, kindly leave a like, subscribe, and kindly ring na notification bell para alam nyo pag ako nag-release ng bagong video. So, ayun lang. Maraming salamat. So, this is Point of signing out. Peace! Let's G!